Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Baka po kayo ay nauumay na sa usapang LTO, usapang registration, usapang deed of sale, usapang plate number. O speaking of plate number, ito nga pinaka-viral na issue ngayon dito sa social media, pati sa mga news report sa ating mga telebisyon, ay yun nga pong number 7 na protocol na plate number na dumaan diyan sa bus lane sa EDSA Guadalupe, Makati. Pero iwan muna natin yan. Magbibigay lang po ako ng konting update dyan mamaya. Pagkatapos po nitong isi-share ko po sa inyo na ito po ay request. No? Nangihingi po ng advice. Ito pong isa ko pong subscriber na si Sir Pedro Ocas Jr. Ang sabi po niya, "Hi po sir, looking for advice lang po kasi medyo unat na yung molye ng Isuzu Fuego ko at gusto ko sanang palitan. Ano kaya yung molye set na kapareho niya at fit sa Fuego? Thanks." Sir Pedro Ocas Jr., ako po kasi dito sa Autorans, hindi ko po yan basta-basta pinapalitan yung mga molye na yan. Kasi po, para sa akin, yung mga nakakabit na molye sa mga sasakyan nyo, kahit na ano pang uri ng sasakyan, Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, lahat ng mga nakamolye na yan, original po kasi lahat yan. Ngayon, kung hindi naman yan depektibo, hindi naman yan sira, hindi naman yan makalawang at kinain ng kalawang. Kasi delikado pag kinain ng kalawang, pwedeng maputol na po yan eh. Hindi ko po yan pinapapadlitan. Ang ginagawa po dyan ay binebend po namin kung yan po ay diretso na. Diba? Binebend namin yan, ibinabalik namin yung art niya na medyo nakalundong ganun. Parang katulad po nito. O ito. Ito po ay tersera na molye po ng Isuzu Crosswind. Si Crosswind po at saka po yung Fuego, halos parehas lang po yan ng molye. Kaya kung wala na po kayong mabiling molye ni Fuego, ang bibilin nyo po ay yung molye po ni Crosswind, Isuzu Crosswind. Ngayon, ito po, naka-arc pa siya. Kasi bago to yung molye na to. Mga kapatid, ito po ay Tiger brand. O yun na nga po sinasabi ko sa inyo eh. Ito po, Tiger brand. Dito po yan sa Canlubang, Laguna ginagawa. Samantalang yung molye mo, original yan. Diba? Kung yung sasakyan mo man ay galing yan ng Thailand, so yung molye na yan, yung bakal na ginamit dyan ay yung pang mga bakal noong araw na talagang iba ang quality. Ngayon, kung papalitan mo yan at hindi pa naman sira, no? Kasi mga kapatid, kadalasan ang nagiging sira niyan, nagkakaroon ng mga kalawang dito. Dahil nga iyan ay patong-patong dyan, tapos nandito yung U-bolt, no? Dito halos kapag iyan ay nabasa, hindi nakakalabas yung tubig, kaya iyan ay kinakalawang. Lalo pat kung maya ay nilulusong mo sa baha at hindi mo naman nalilinis. Kaya kung gano'n na ang sitwasyon ng molye mo, palitin na talaga pagka ito ay kinain na ng kalawang. Pero kung hindi naman, at maganda pa yung molye mo, dumiretso lang. Ibig sabihin pag dumiretso, gano'n eh. Oh. So, yung diretso na yon, yun ang magpapatigas ng suspension mo. Mawawala ngayon yung laro ng suspension mo. Mantakin mo mga kapatid, ito, mantakin mo. Sir Pedro, itong arc na yan, kapag ka naglalaro ang molye mo, ito gumagalaw yan. Gumaganong-ganon yan. Okay? So, yun ngayon, yung magiging lambot ng iyong suspension. Kasi kung ito diretso na, napakahirap niyan para iyan ay lumaro pabalik. Di ba? Kaya po dapat talaga iyan ay naka-bend, iyan ay naka-arc. Kaya po pag kinakalas namin yung mga molye na yan, isa-isa ay binebend namin yan dito sa aming bender. So, napaka-importante po nun. Kasi pag diretso na talaga ang molye mo, ito pa po ang isang pwedeng mangyari. Yung shock absorber mo na dapat ay lumalaro ng malaki. Ayan, yung kanyang valving na tinatawag. Kasi meron pang rebound eh. Yung halimbawa, dumaan ka sa humps. Tapos siyempre, biglang aangat yung, yung body o yung chassis. Tapos ito naman ay nakakabit sa differential. Tapos yung chassis mo, aangat ng ganun yun. Kasi nga, ito ay nakakabit doon sa chassis, yung kabilang dulo nito. Eh since dumaan ka ngayon, doon sa humps, or naglalaro nga yung suspension mo, ang tendency nun, yung shock absorber mo, lumalaro rin. Ayan. Lumalaro din to. Ito, bago kasi to. O, ayan. So kapag ito ay lumalaro, ang trabaho po ng shock absorber, i-maintain po niya na stable ito. Na hindi po siya nagpapaganyan-ganyan. Kung hindi, sira ang shock absorber mo. Kaya po pag minsan makikita nyo yung mga nagche-check ng shock absorber, dinidiinan nila yung sasakyan na ganon. O kaya naman sumasakay sila sa sasakyan at niyuyug-yug nila.
Kasi kung patuloy yung pagyugyog ng sasakyan, sira yung shock absorber mo. Hindi siya gumagana. Ngayon, kung kapag ka idiniin mo, isa, dalawang baba, tapos nahihirapan ng yumugyog ulit kasi nga gumana na po yung valving ng iyong shock absorber. Kaya ito po, mapapansin nyo, pag nakahiga, madali lang siyang hilahin at itulak. Pero kapag yan po ay nakadiretsyong ganun, yan, naku, napakahirap po nan. Kaya kung nandoon na siya sa gitna, no, na-stabilize niya na doon sa gitna, okay, pantay na ngayon yung ride mo, hindi na magalaw ang iyong suspension. Ngayon, mga kapatid, kapag po pumantay na itong molye mo, dumiretso na yan, yung galaw ngayon ng shock absorber mo, lumiliit, nagiging ganyan na lang. Kasi halos yung chassis, saka itong kinakabitan doon sa differential, lumapit na yung kanyang distance. Kung ang original na distance niyan ay medyo malayo, ito halimbawa, maganda pa yung arcing ng ng molye mo, parang ganyan. Kapag po dumiretso ang molye mo, ang mangyayari, ito po ay bababa rin ng ganun. Ayan. So kapag bumaba po ito, siyempre mamaninibago ngayon, magbabago ngayon yung original design niya, yung engineering specs nung nung design nung shock absorber mo. Mawawala na yun doon sa pinakagitna na kung saan nandoon yung stabilization na ginagawa ng shock absorber. Kaya dapat po mga kapatid, kapag umunat na ang inyong molye, it's either palitan mo, pero minsan ang nabibili mong molye unat din eh. 'Di ba? Iba po kasi yung talagang original eh. Kaya po ang ina-advise ko, kapag po kayo ay magpapalit ng molye, ay i-bend pa rin po natin yan. Ngayon, yung original na molye nyo, kung hindi naman sira yan, huwag nyo nang palitan yan, i-recondition natin yan, linisin, pinturahan at i-bend po natin para bumalik yung kung ano yung dating nabili mong nung una mong ginamit yung sasakyan mo, ganun pa rin ang magiging ride niyan kapag yan po ay na-bend natin. At ang maganda pa doon, kung medyo dadagdagan natin ng konting bend yon, konti lang man, mga half of an inch or 1 inch, tataas din ng konti ang iyong sasakyan. Pero mga kapatid, may mga nagtatanong, bakit daw yung mga coil spring? Meron daw bang paraan para siya naman ay ma-stretch? Kasi ang problema sa coil spring, mga kapatid, kapag katagalan, nako-compress naman siya. Kaya makikita mo yung mga naka-coil spring, bumabagsak yung likod. Ay wala ka ng choice. Ang ginagawa ng iba, nilalagyan niya ng lifter. Pero siyempre, tulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, kapag iyan ay na-compress ng ganon at lagyan mo ng lifter, ang nagkakaproblema naman yung shock absorber na nandoon sa harapan, nasa loob ito ng coil spring. Yung iba naman nasa labas din. Ang nangyayari, na gumaganyan din siya, na umiigsi din yung shock absorber mo at nagkakaroon niya ng konting pagbabago sa kanyang trabaho. Kaya nga yung mga naglo-lowered, ilo-lowered nila yung sasakyan nila, kotse, kahit itong mga Isuzu na yan, or kahit yung iba pang mga sasakyan, pag nilo-lowered nila, binabawasan nila yung coil spring pinuputol nila yan. So pag bumaba yung coil spring, siyempre, baba din yung body mo. Di ba? Ang problema, yung shock absorber, hindi naman sila magpapalit. Siyempre, iigsi din yung shock absorber mo. Kaya ang nangyayari yung mga lowered, pag sumakay ka, di ba? Parang hindi gumagana yung shock absorber nila, gaganon-ganon kayo. Kasi nga, hindi po talaga gumagana ng maayos kasi halos bumaba na siya. Ngayon, ang ginagawa po dyan, maghahanap ka talaga ng ibang shock absorber na maiksi. O kaya iibahin mo ang mounting ng iyong shock absorber para kahit paano mag-work naman siya at ma-maintain niya yung stabilization ng suspension mo. Ngayon, ito pa po yung tanong. Kasi po, kapag daw po ba binend yung molye, ay baka mamaya bumalik din daw sa dati. Kahit naman po bumili ka ng bago mauunat pa rin yun. Kasi nga po, yan naman talaga ang pupuntahan niya. Katagalan, in due time, babalik din yan, uunat din yan, lalo na kung pabaya ka pa rin sa iyong sasakyan. Paano yung pabaya ka sa iyong sasakyan? Bibili ka ng maraming bagay, mabibigat na bagay, tapos hindi mo aalisin sa sasakyan mo ng ilang araw, kahit nga overnight lang Halimbawa, bumili ka ng isang kabang bigas o kotse. Sabihin natin wag na molye. Kotse mo, coil spring yan. Bumili ka ng isang kabang bigas, gabi na, pagod ka na, hindi mo na maibaba sa bahay mo. Pag i-stayin mo ngayon sa likod ng sasakyan mo, ng kotse mo, ay mga kapatid, parang kinocompress mo ngayon yung coil spring mo. Kaya kung halimbawa, mabigat
ang karga ng sasakyan mo, na mga pinaglalagay mo, alisin mo yan dahil yan ang magpapabilis na makompress ang coil spring mo. Ganun din naman sa molly mo. So kung halimbawa, nagkarga ka, Isuzu, malakas yan, di ba? O pick up ko, malakas yan. Kakargahan ko ng maraming tiles yan kasi pinangninegosyo mo di ba? Kakargahan ko ng maraming karga yan at bukas i-deliver ko din. Minagdamag mo ngayon na nakakarga yung napakabigat ng mga bagahe, na napakabigat ng mga materials mo, para mo ngayong dinidiretso yung molly mo, yung coil spring mo. Tapos magtataka ka, bakit ang bilis na nagka-problema ng molly mo? Ganun lang po yun kasimple mga kapatid. Kaya kung bibili ka ng bago, ganun din ang mangyayari. Didiretso din yan kung hindi mo alam kung ano ang nagiging cause ng pagdiretso niya. Bakit daw hindi pantay yung kanyang sasakyan? Nakatagilid. Ito yung kaliwa, ito yung kanan, parang nakababa yung kanan. O yan, nakaganyan, nakatagilid yung sasakyan niya. Bakit daw kaya ganun? O ayan. Kung halimbawa mga kapatid, tayo kasi ay left-hand drive, no? So kung ikaw ay papunta doon, nandito ka sa kanang side. Tama? Kung ikaw naman ay pabalik dito, yung sasakyan mo nandun pa rin sa kanang side. Kaya nga right hand yung ating lane, right hand drive. Pero yung manibela natin, left-hand drive kasi nasa kabilang side. Okay, nakakalito yan, maraming nalilito dyan. So tayo ay right-hand drive ang ating traffic. Okay? Ngayon, maraming nagpa-park sa bangketa. Iakyat nila ngayon yung right side ng kanilang mga gulong at yung isang side naman ay nandun nakababa. So bangketa pinag-usapan natin. Kaya ang mangyayari ngayon, itong kanang gulong, nakasampa sa bangketa, yung isa hindi. Siyempre, ang tendency nun, parang ikinokompress mo ngayon yung molly mo dito sa kabila. Diba? Tapos dito naman hindi. Libre siya, free siya. Minsan, isang linggo nakaganon, nakapark ng ganon. Lalo pa kung kargado. Diba? Kahit gabi-gabi mo gawin yan, ang tendency niyan, yung molly mo, mauunat yung dito sa kanan, samantalang yung dito sa kaliwa, hindi. Kaya pag andar mo, bakit hindi pantay yung sasakyan ko? Kasi hindi pantay ang parking mo. Ganun lang po kasimple yun, ha? Hindi pantay ang parking mo, napepersa yung molly mo, kaya ang nangyayari, hindi na rin pantay ang iyong sasakyan. So, ang ginagawa naman namin dyan, ibinebend ngayon namin yan. Dito po mga kapatid, madali lang yung pagbebend namin. Kapag natanggal na po yung molly, mga kapatid, sinusukat namin, lalong-lalo na yung sa madre, yung number 1. Susukatin lang namin yan. Ayan. Tulad nito, 73 cm. Ito pong haba ng molly na to na tersera. Okay, 73 cm. Kapag ito umuunat, siyempre humahaba. Kaya ang gagawin lang namin dito, pagpaparehasin namin yung kabila kung pareha silang 73 cm. Ngayon kung hindi, ibebend ngayon namin yan ng parehas ng haba. So kung halimbawa ito ay gamit na 73 cm, ibebend ko ngayon to ng 70. Magbabawas ako ng 3 cm kasi kailangan mag-arc siya. No? Babawasan ko ngayon yung haba nun. Para umiksi siya, ang gagawin mo, ibebend mo to. Ayan. Pag ibinend mo yan, siyempre, ang tendency, gaganon yun, lalapit yun. Ngayon, pagka hindi siya nakabend, nakadiretso siya, yung makukuha mong sukat, mahaba. Pero pag nakabend, umiigsi siya. Kaya nga po, ganun ang nangyayari. Ipinaparehas lang namin yung dalawa na yan. Kaya pag tanggal pa lang ng molly, malalaman na namin. Ngayon, eto, paano kung tinanggal mo na yung mga molly at pare-parehas naman ang haba, hindi pa rin pantay ang iyong sasakyan? Di ba? Ito naman ay nagkakaproblema minsan doon sa front suspension mo. Kung naka torsion bar ka, baka hindi pantay yung settings ng torsion bar mo, or yung iyong coil spring, kung hindi ka naka-torsion bar, ay may problema na rin yung coil spring mo. Baka naman doon nagkaroon ng na-compress na yung sa kanan, yung sa kaliwa naman ay hindi pa. Kaya nga po, pagdating sa mga pang-ilalim, talaga pong dapat kabisado nyo itong mga pyesa na to. Kasi kung hindi, mahihirapan po kayo talaga na mai-align at maitama ang tindig ng inyong mga sasakyan. Yan po yung tungkol sa molly. So, syempre, kapag kayo ay nagpa-bend ng molly or nagpalit kayo ng molly, siguraduhin nyo, papalitan nyo rin yung mga bushing. Ayan.
Pagdating sa mga bushings, dapat ang piliin nyo rin yung mga magagandang klase para hindi kayo magpapaulit-ulit sa pagpapagawa sa talyer. Kasi kapag nasira yung bushings ng madre, gumagalaw yan, yung alignment niyan. So kapag gumalaw yung alignment ng molye mo, ayan na, magkakaroon ka ng kabig. Kasi nga po, yung dapat yung gulong sa left side, no, yung dalawang gulong, tama ang sukat niya, doon naman din sa dalawang gulong sa right side. Doon po sa mga four-wheel alignment, nakikita yon kung hindi pantay-pantay yung distansya ng apat na gulong. At kapag ka yun ay nagkaroon ng problema doon, sigurado may experience mo rin yan sa handling, sa steering, at yung pong takbo mo, minsan may masusundan ka na sasakyan. Bakit gano'n? Parang tagilid yung body niya doon sa mga gulong niya. Parang hindi lapat, di ba? Parang hindi sakto. O yun po yun. Yung mga bushings ng molye nyo ay may problema na. Okay, mga kapatid, yan po yung tungkol sa molye. At ito po yung update ko lang tungkol dito sa number 7 na protocol plate na naka-issue daw doon kay Senator Gatchalian. Ang sabi po ng LTO kaninang umaga, peke daw po yun. At yun daw po ay sinuri nila mula doon sa mga original na protocol plate, yung talagang legit na protocol plate at yung nakuhang protocol plate dito po sa sasakyan na sinasabing pag-aari ng kamag-anak ni Senator Gatchalian ay peke daw po. Talagang magkaiba daw po pati yung mga security markings. Yan po yung sabi doon sa news ng ABS-CBN. Kaya lang kahapon kasi, ang sabi ng LTO, doon naman sa news ng One Balita Pilipinas, ay hindi daw po peke. O ayan. Sabi po nila doon ay commemorative plate. Ngayon siguro nabasa nila doon sa kanilang administrative order ng LTO na 99003 na magkakaproblema sila pag sinabi nilang commemorative plate yun. Kaya kaninang umaga, ang sabi po nila, peke. Peke po yung protocol plate na yon na number 7. So maaaring iyon ay ipinagawa lang sa labas at hindi po yon yung in-issue ng LTO kay Senator Gatchalian. Ayan. At sinabi na rin po ng DOTC Secretary na iniisip daw po nila na bawasan yung plate number na ibinibigay kasi dalawa pala ng 2 piraso yun yung ibinibigay. So kung meron na talaga na para kay Senator, isang plate lang, sa harap lang at hindi na magagamit sa iba yung isa. Di ba? Sa harapan lang ilalagay o makikilala ka na ikaw ay Senator. So ang sabi po nila, baka daw bawasan nila yon. Tapos parang babaguhin din daw yung takbo ng bus lane. Isa po yan sa mga panukala ng DOTC. Ang maganda lang dito para kay Senator Sherwin Gatchalian, sinabi po ng LTO na peke. At hindi iyon yung ini-issue nilang protocol plate. So ano po ang ibig sabihin nun? No? Hindi po iyan yung naka-issue kay Senator Sherwin Gatchalian. So ligtas na po. Ngayon, doon sa mga gumamit nun na inilagay doon sa mamahaling sasakyan na yon, kahit pa sabihin mong iyan ay kamag-anak ni Sherwin Gatchalian, yung may-ari nung malaking kumpanya na yon, di ba? Ligtas na po dyan si Senator Gatchalian. Bakit? Totoo namang nangyayari yan eh. Meron nga anak ng pulis eh. Ngayon, nung napara, nagkaroon ng traffic violation. Hindi pala siya yung pulis. Di ba? Kasi nung araw, pagka yung mga commemorative plate nakalagay PNP, year blah blah blah, PNP nakalagay doon. Gagamitin ngayon ng anak, hindi naman pala siya yung pulis. Di ba? Ngayon, kapag ka nasita, dahil expired na yung commemorative plate niya, mas matapang pa doon sa talagang tatay niya. Kasi po, siyempre, napapabayaan naman nung magulang. Sige, gamitin mo lang yan, pulis ako eh. Di ba? Ganyan po yung kadalasan na nangyayari. Hindi lang po sa pulis, hindi lang din po sa iba pang mga government officials. Nangyayari na po talaga yan. Kalakaran na yan. Kaya nga, dahil dito sa mga pangyayaring to, no, naging maingat na nga po itong mga senador natin tungkol dyan eh. Kasi, di ba, may nangyari na po dyan nung nakaraan, 2 bong. Kaya nga po, naging isyong malaki yan. Ngayon, eto na naman, isyong malaki na naman. Pero, doon sa sinabi po ng LTO na peke ito, diyan pa lang matatapos na po yan. Doon sa part ni Senator. Ngayon, dito sa naglagay nung peking plaka na yan, mananagot po sila kasi bawal po yun ng batas. Kaya nga po, sana alisin na yung mga commemorative plate na yan kasi hindi po talaga nakakatulong. Ngayon, kung talagang merong dapat na may historical na pangyayari na kailangan talagang i-commemorate mo, yan po talaga ang bigyan.
Pero yung halimbawa, PNP, di ba? AFP, meron pa nga pagka-eleksyon ano? Yung EDSA 92. O, ano yan? EDSA 92. Election, matagal na yun. Yung iba hindi alam yan. So, pagka may mga ganyang eleksyon na darating, may mga plakan lumalabas. Pati itong nakaraan, yung kay P. Duterte, kay P. Gloria, lahat yan, may mga ganyan lumalabas. Sana po, limitahan na yan. Alisin na yung mga yan. No, nagagamit lang yan sa mga hindi magandang pagkakataon sa ating batas trapiko. Ang bigyan na lang ng commemorative plate, yung mga dapat na i-commemorate ng mga pangyayari dito po sa ating bansa. Mga kapatid, sana po itong vlog ko na to ay muling nakatulong po sa inyo sa pagme-maintain at pag-aayos ng inyong mga sasakyan. Yung mga tips na ibinibigay po natin dito, dadagdagan ko pa po yan. Mag-message po kayo sa aking FB account, no, Randy Uzi de la Merced, at kapag nabuksan ko po yung inyong mga tanong, ay bibigyan ko po yan ng puwang dito sa aking mga vlogs. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.